You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. When you realize that you have changed someone's life and because of you, this person didn't give up. That is the day. Welcome to the first day of your new life. A life where you decide every moment of every day to better yourself, to make those uncomfortable choices to get you where you want to be. You have to change your mindset. You have to change your routine. You have to cut people out of your life that are dragging you down with them. You have to find that motivation deep down in you and spark that fuse. You have to push harder. Inggit, galit, takot, selos. Ito yung mga dapat iniiwasan natin dahil ito raw yung mga bagay na siguradong sisira sa buhay mo. Ang taong seloso, sakit ng ulo ng ibang tao, pero biktima ng sarili niya. Hindi raw kayang magmahal ng taong nagseselos dahil ang taong nagmamahal, nagtitiwala. At ang taong nagtitiwala, hindi makukuhang mag-isip na masama sa iba, lalong-lalo na sa Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka, mabuhay ka na simple. Huwag ka magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di solve ka na. Araw-araw magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Ngayon kung araw-araw nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aralin mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng... Maniwala kayo sa sarili nyo. Yun lagi ito ang tatandaan. Regardless kung ano natapos mo, wala na yun. Regardless sa ilang taon ka, wala na yun. Ang importante, anong gusto mo sa buhay, anong gusto mo maging. Alam ko hindi ka lang hanggang dyan. Alam ko na may purpose din bakit ka nandito. Bakit ka nakikinig sa dinami-dami na nandito ngayon. Bakit ikaw yung hanggang dito, nakikinig. Bakit ikaw nasa screen, nakikita yung mata ko, narinig yung boses ko. Ito yung chance mo para mabago yung buhay mo. Ito yung chance mo para mag-breakthrough. Ito yung chance mo na kung ano man yung achievement mo ngayon, more than pa dyan yung kaya mo. Kung ano man yung nangyari sa iyo ngayon, more than pa dyan yung kaya mo. Kung kumikita ka 200, 500,000, yes! Deserve mo yan. Pero I know kaya mo mag 1M. Push mo pa. Leaders mo, nagsi 6 digits, yes! More! More pa! More leaders na nagsi 6 digits. More leaders na nagtu 200,000. More leaders na nagka-achiever. More leaders na nakahit ng first million. More leaders na nagpa 500,000. More leaders na achieve nila yung gusto nila. And dun sa mga nakakatikim na ng ginhawa sa buhay, always remember na patikim pa lang yan kung anong tinatamasa mo ngayon. Kung pagsalitaan nila, akala nila nasa taas sila. Ano yung sabihin? Sabihan ba ng mga mister ng dukha, mga aso, mahirap lang daw kami sir. Oo, nandun na kami sir sa puntong mahirap. Lahat naman ng tao naghihirap eh. Pero hindi niya kailangan ipamuha sa amin ng ganun. Alam mo magdadala sa success mo. Hindi yan sa skill. Baka kasi takot ka dahil hindi ka magaling. Alam mo magdadala talaga sa'yo sa tagumpay. Attitude mo. Willing ka ba matuto? Or know it all ka? Willing ka ba mag-aral? Pag may oportunidad ba ng mga dumadating sa buhay mo, makita mo, uy, parang pwede ako magtayo ng bakery sa lugar na to. Tinatanggap mo ba yung mga oportunidad na yan? Or ikaw ba yung tipo ng tao na lahat ng dumating sa buhay mo, hinihindian mo? Attitude, bandang huli, magdadala sa iyo sa tagumpay. Skill, natututunan yan. Kaya nating aralin yan. Umattend ka ng seminar, umattend ka ng mga courses, mag-enroll ka sa college ng entrepreneurship, mag-aral ka. Matututunan at matututunan mo. And syempre, on-hand experience pag sinimulan mo na yung negosyo yan. Pero magdadala talaga sa'yo sa milyon-milyon, limpak-limpak na salapi, attitude mo. Kailangan willing ka matuto. Kailangan mapagkumbaba ka. Kung mayabang ka, maangas ka, sasabihin ko sa'yo, magiging mahirap ka habang... May kilala ka ba, Bok, na pag pumapasok sa trabaho, kahit na masama yung pakiramdam, pumapasok sa trabaho. Kahit na wala sa mood, kailangan pumasok sa trabaho. Believe ako sa'yo. Kasi yan ang ginagawa ng mga successful na kahit hindi nagmamatter kung anong pakiramdam, basta magawa nila yung part nila, yung task nila, yung trabaho nila, kasi nakafocus sila sa goal nila. But eto lang, pumapasok ka, pinipilit mo sarili mo pumasok para hindi ka mawalan ng trabaho. Na-appreciate kita kasi pinupush mo lagi sarili mo na nagawin yung mga bagay na kahit na ayaw mo. Pero, eto lang, never ka dapat nagko-complain. Be thankful, be grateful kasi may trabaho ka. Sa daming tao na walang trabaho, ikaw nandyan sa posisyon mo ngayon. So, practice the attitude of gratitude. Be grateful always kung nasan ka ngayon.
Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya.